Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam niyo ba, mukhang dumadami ang nag-a-apply to be Canadian citizen sa panahon ngayon. Parang humaba na ng gusto yung processing time para sa citizenship grant. Kaya ang ating topic today, sa mga nag-apply na, may pending application at nag-iisip din na mag-apply. Posible bang o madali bang, rather, ano ang mga dahilan para ma-refuse ang isang citizenship application? Yan. Kasi alam ko, syempre, yan ang concern ng iba. Ma-approve ba ako agad? Yan. Di ba, Jake? Welcome back, Jake Aguilar ng JCA Law Office. Hello, Ina. Magandang gabi sa iyo dyan. Magandang umaga dito from Toronto. Okay. Actually, sabi ko nga kay Jake, we sort of discussed this issue dun sa isa naming episode, I think, where we talked about a citizenship that was revoked before. Pero ito, simple lang yung discussion natin. Okay? Madali lang ba ma-approve ang isang citizenship application? Ano ang mga grounds na maaaring magresulta sa pagka-refuse o i-deny ang iyong application? Ano nahin natin? O madali ba? Madali mo na ba ma-approve? Isa-isahin. Overall, I would say madali lang naman nga ma-approve yung sa citizenship. Of course, meet mo lang yung qualifications. And simulan natin doon sa pinaka, I think, basic, yung residency requirement. So sabi kasi, you have to be a permanent resident for 3 out of 5 years. Yung the past 5 years, bago ka mag-apply ng citizenship, dapat yung 3 years noon, resident ka, permanent resident ka. So yun yung minimum. And may mga konting dyan, additional information like kung temporary resident ka, meaning visitor ka, worker, student, within that past 5 years, maka-count din yon pero half lang. So, okay. So up to a maximum of 1 year. So pwedeng 2 years lang yung permanent residency mo. Pero meron ka pang 1 year na 1 year equivalent, sabihin natin gano'n, meaning mga 2 years na temporary resident, meaning visitor or student or worker. So kung makredit ka doon, but anyway, minimum of 3 years out of the past 5 years ang kailangan mo. So yun, kung hindi mo na-meet yun, siyempre marirefuse. Oo. Actually, baka nga hindi mag-proceed yata yung application, Jake, kasi may online calculator sila doon. Hindi ka yata nila ipapaproceed. Yeah, correct. So, tsaka ikaw din, syempre, kukumpitin mo muna, di ba? Bago ka mag-apply. So, but anyway, yun yung isa sa the other siguro is yung yung criminal inadmissibility. Ganon. Yeah. So, kung meron kang pending na sentence, sabihin natin nakakulong ka, or mayroon kang nakaparol ka, or may pardon ka, so part ng sentence kasi yung So kung meron kang existing sentence, kailangan matapos muna yon bago mag-resume yung citizenship application. Okay. Pero yeah, anyway, sabi naman dun sa website din mismo ng Government of Canada. Yeah. Kung meron kang may nag-file lang kaso sa'yo, Jake, will that affect it? Pero wala pang conviction, may kaso lang. Kung criminal yung case, pa rin, it can pause yung application mo hanggang matapos yung charge na yun, hanggang ma-resolve yung charge. Kasi gusto rin malaman ng government kung saan ba pupunta yung charge na yun. Kasi kung halimbawa, kung pwede kang makulong doon, di ba? So parang nakaka-affect yun ma-pause yun nga yung application mo. So hindi naman siguro refuse, more on lang siya, matetenga yung application. Tapos, I think, yung isa pang tinitignan sa citizenship application, you have to make sure that you've filed taxes. Yeah, meron. Diba? Nagpa-file ka taon-taon ng taxes. Yeah. There is a confusion na, Jake. Baka sabihin, yung first 2 years ko, 0 ang final ko dahil hindi ako nakahanap ng trabaho. Issue ba yun? O baka yung iba, dumating dito, naging housewife lang, kung spousal sponsorship. Totoo yan. Wala silang income to declare.
ano ba yun? Baka sabihin na, baka hindi ako maano kasi wala akong dineclare na income. So, sabi naman sa rule, mag-file ka at least 3 out of 5 din. At 3 out of 5, di ba? 5 years nga before ka mag-file. So 3 years out of 5, nakapag-file ka, if you are required. So kung wala ka namang income, I don't think you would be required to file. Pero it's best na din, I would advise na rin, people listening, na mag-file kahit zero. Kasi I think may mga benefits yun eh. Yeah. Makaka-avail ka ng mga benefits, government benefits. Kung yun nga, no income ka. So ayaw mo ba nun, susuportahan ka ng gobyerno? So I would... actually, yes. File kayo. I think dapat mag-file, Jay, kahit zero income. You file it. Wala kang income. Yun ang the best. Although hindi required, file nyo. So wala naman masama doon. Tsaka yun nga, pwedeng mag-count yun doon sa requirement na kailangan mo mag-file ng taxes. Pero sabi nga naman din doon sa rule, if we have to be strict about it, if only you are required. So kung hindi ka required, then pwedeng hindi bibilangin. It will not be counted against you. Kumbaga, kung hindi ka man mag-file kasi nga zero. I see. So, okay. Nasabi ko nga dun sa intro ko kanina, Jake, kasi nag-research ako tungkol sa processing time ngayon ng citizenship. Sometime last year lang, it was, I think, 3 months. Parang ganyan. Now, it's up to 10 months. Sabi sa IRCC. So, ang tanong ko, bakit kaya ang dami bakit humaba ito? But I assume, is it because siguro natatakot na rin yung mga tao sa paghihigpit. Alam mo yun, nag-worry lang. Alam mo, sige na nga, baka pati yung PR ko magka-problema pa, mag-file lang ako ng citizenship. Would that be a factor? Dapat naman din talaga, if I may, recommend, kung may chance na kayo nga mag-file ng application for citizenship nyo, file nyo na. Kasi one time na pag-usapan din natin na yung PR, pwede pang ma-revoke somehow, even for what we may consider a minor charge, yung nabanggit na pag-usapan natin noon, yung impaired driving. Some people think it's minor, but well, at least for Canada, it's not. Pwedeng ma-revoke ang natin. So yeah, anyway. Pero yung with regards dun sa humahabang processing times, ang tingin ko lang, hindi lang citizenship actually, maraming processes ngayon ang medyo humahaba. So parang nakapagtataka nga, lalo na't may AI na and all. So, I think ang isa sa mga reason yan, yung mga changes din na nangyayari internally sa Immigration Department. Like for example, may bago tayong minister, but I don't think na hindi naman yun yung, let's say, major kasi dapat naman mag-continue pa rin yung yung systems nila. Pero yung update nila din for AI nga, in the meantime, it can cause disruption. In the future, ang objective nun is pabilisin nga yung process. Pero itong nasa kalagitnaan siguro ng change, it can slow things down possibly. So yun lang yung sabihin ko, hula ko kasi wala naman akong inside information, pero yun ang hula ko dyan. And siguro na nga din, marami na rin nang-apply na citizenship. Ako lang personal ko lang yun, guess ko lang yun, na yung iba napapraning na rin siguro or worried, na alam mo, ang daming paghihigpit, o sige na nga, baka limitahan din yung bilang ba, o limitahan din ba yung pwedeng tanggapin ng annually, di ba, ng citizens, I don't know, mga ganun, di ba? Mag-apply nga ako. Malay mo yung iba na kumbinsin natin na mag-apply na ng citizenship nila. Yung nag-apply, I don't know. Pero possible yan. Sabi ko nga kay Jake, we're just gonna keep this episode short, kasi simple lang naman yung topics. Siguro in closing na lang, Jake, ang itatanong ko. Sa mga kababayan natin na alam mo naman, marami din sa kanila, mahigit 10 taon ng PR. Yun nga, wala lang, ayaw lang nila. Siguro walang oras, ayaw magbayad ng fee. By the way, almost close to $700 na ang kailangan mong bayaran for your citizenship. Parang $650 yata. What do you say to them? Meron bang benepisyo in remaining a PR for a very long time in Canada? Ano bang benepisyo? Sa benepisyo, wala akong masyadong makita. Mas marami definitely benefits na maging citizen tayo. Tapos yun nga,
Siguro nga pinaka-negative lang nun pag naging citizen tayo ng Canada, like wala yung citizenship natin sa Philippines, hindi tayo magiging Filipino na. Well, at least in the meantime. So I understand for many people, concern yun. Like ako nga din, na-mention ko before, it was one of my concerns. Ayokong mawala yung pagka-Pilipino ko. Pero madali lang naman nga i-apply ang dual citizenship. So hindi na siya problem. So I would encourage everyone na consider nyo na din. Parang yun lang din ang isa sa parang pagbalik natin sa bansa na nagkup sa atin, ano? Di ba? Nandito tayo ngayon sa Canada, somehow medyo gumanda yung buhay natin. So to become a citizen siguro parang ina-affirm mo din yung support mo sa Canada, parang gano'n. So, Anak po. Alam mo guys, I don't know how I am coming across to you guys, but I mentioned to Jake, medyo since nagpunta ako ng Manila, ang aking internet signal medyo hindi maganda. Kaya pagpasensyahan nyo na guys, kung medyo nag-overlap kami ni Jake sometimes, it's a problem, technical problem from my end. Okay. Alam mo this. Pero anyway, Jake, yun lang naman. Tignan mo, ito na naman, no? Meron talagang parang glitch, parang medyo naghahang ng konti. Pero overall, I think okay pa din naman yung transmission. Yung internet. Okay, but yeah, we are keeping this episode short but sweet. Yun lang naman ang ating topic for this one. Maraming salamat muli ang abogadong si Jake Aguilar ng JCA Law Office. I'll end this episode here, guys. I'll see you guys in the next one. Bye!